So welcome back guys dito sa aking channel. So yung pag-uusapan natin today is kung ano yung magandang style sa pagbibreeding ng danyo. So yun yung tanong sa atin. Bakit daw kailangan ng cage or pwede naman makapag-breed na walang cage? So ano yung mga advantages at disadvantages sa ganitong style ng pagbibreeding? Yun. So yun yung short topic natin for today's guys, and wag na natin patagalin. Yung sa akin naman kasi, yung pagbe-breeding ko is wala akong cage. So normal na talaga yung sa akin na hindi ako gumagamit ng cage. Yung sa iba naman, nagbe-breed sila is gumagamit sila ng cage. Yan. Ang sa akin lang naman kasi guys, kung andito ka lang naman sa bahay at mababantayan mo yung isda mo, so no need na gumamit tayo ng cage. Yung iba naman kasi na gumagamit ng cage is siguro short lang yung time nila sa umaga and may mga trabaho sila, hindi nila mababantayan yung isda nila. Yun yung rason na gumagamit sila ng cage para hindi rin makain ng mga isda natin yung egg nila. Yung sa akin naman kasi is pagtingin ko na hindi na sila nagbe-breeding, yun tinatanggal ko na sila kasi titirahin na nila yung egg nila. Yung danyo naman kasi guys, yung attitude nito habang nagbe-breed pa sila is hindi nila papansinin yung mga egg na dinadrop nila. Hindi talaga nila yung papansinin. Yung focus nila andun sa breeding. Yun. So katulad nito no, meron tayong solid green. Yan, mga long fin yan. Yun. May solid yellow tayo and solid pink. And yun, nagbe-breed pa yung ano. Hanggang ngayon nagbe-breeding pa sila. Yun. So yung crossbreeding yan, isang blue, isang yellow at saka isang orange. Dito solid green na rin. Yun. So aabangan mo lang yan guys sila hanggang matapos. So pinaka maximum na breeding ng danyo is nasa 8 AM yan. Maximum na yan. So maglagay ka lang ng grass. Yan. So nandyan yan sa ilalim ng grass yung mga egg. Ayan. Yan. So yung iba naman kasi guys naglalagay ng cage. Yun nga sa yung topic natin kasi sinisecure nila yung egg ng danyo. Lalo na pag wala silang time sa umaga. Kung baga may trabaho sila, iiwanan lang nila yung breeding nila. I-secure yung egg ng danyo sa labas. Kasi hindi makalabas yung danyo natin sa cage. Yun yung purpose ng may kulungan tayo guys na ginagamit. So sa akin kasi hindi na ako gumagamit ng kulungan. Yung tubig natin dito is dapat ganito lang ka babaw. Nasa ganito lang guys ng daliri natin. Yan, sa unang guhit ng daliri natin. Yun lang yung tubig ko dyan. And yung isa pang ano dyan guys, yung isa pang techniques dahil hindi ako gumagamit nito, dahil yung concentration ng danyo natin tuwing nagbe-breeding is nakafocus talaga sa breeding. Kasi pag gumamit ka nito ng cage, dalawa yung focus ng danyo natin. Gusto nila lumabas sa cage, at the same time, nagbe-breed sila. So, nahahati yung focus ng isda natin. Gusto nila lumabas sa cage, and nagbe-breed sila. Hindi katulad nito na, wala na silang lalabasan kasi nandyan na sila sa labas, and yung focus nila is nasa breeding talaga. Yun. Pero nagbe-breed din sila guys kahit naka-cage sila. Yun lang. Parang gusto nila lumabas dito sa cage habang nagbe-breed sila. Yun. So kaya hindi ako gumagamit ng cage kasi nakikita ko habang nagbe-breeding gusto talaga lumabas ng isda natin sa kulungan. So nahahati yung attention nila. Kaya yung style ko dito is hindi na ako naglalagay ng cage, and yung tubig natin is napaka babaw lang. And maglagay ka lang ng mga grass. Ito. Yan. Maglagay ka lang ng ganito. Yan. Napakasimple lang. So, ganun yung guys, yung advantage at disadvantages pag gumamit ka ng kulungan. Pero, pag nag-breed kayo na may kulungan, or pag nag-breed kayo na meron kayong mga trabaho and hindi nyo mabantayan yung isda nyo, mas advice ko siguro dyan na maglagay kayo ng kulungan. Yun. Kasi baka pag uwi nyo galing trabaho, ubos na ng danyo yung mga egg nila na pinag-drop nila. Yan. Pero sa akin naman kasi is andito lang naman ako, nakabantay sa kanila. After nila mag-breeding is hina-harvest ko na yung mga egg nila and kinukulik ko sa isang planggana, and doon na yan sila mag-hatch. Yan. Mag-hatch sila guys kahit walang aerator. Walang problema sa danyo. Hindi sila sensitive katulad ng tetra. Yan. Kahit hayaan mo lang yan dyan sa gilid. Hayaan mo, pag tingin mo mga 1 week yan, naka pre-swim na yan lahat ng fry ng ating danyo. Hindi sila sensitive. Kahit isalin-salin mo yung mga egg nila is hindi yan madadali. May mga baog na yan talaga, pero
mas marami yung healthy egg dyan compare sa mga baog. Yan. So ayan o, nagbe-breeding pa yung ano natin. Ayan, ginigit-git nila yung female nating blue danyo. Yan, mga long pin yan lahat. And ito, yan, patapos na yan. Ayan, yun. So dun lang muna guys yung video natin for today's. So advice ko, pag mayroon kayong trabaho, gumamit na lang kayo ng cage. Pero pag wala naman kayong trabaho, is nakabantay naman kayo sa kanila. Kahit huwag nyo nalagyan ng cage, and ganito lang yung style nyo. Hanggang dito lang yung tubig, and maliit lang dapat yung gagalawan ng ating danyo para mas mabilis nila mahuli yung female natin and makapag-breed sila ng mas madali. Kasi pag malawak yung breeding tank natin, mahirapan yung male natin sa paghuli ng female natin. Yan. So that's all for today's video guys, and don't forget again to subscribe to my channel.